natin, know your audience na tayo. Sino ba ang audience mo? No? Ah, ang audience mo ba ay kagaya ng mga Church of Efeso? O kung audience mo ay mga kagaya ng Church of Efeso. Ngayon, kung ikaw ay invited, no? Ilagay natin sa ganito. Kung ikaw ay invited, tanungin mo si pastor, pastor, ano po ba ang spiritual life ng mga member mo? Tanungin mo si pastor. Kasi si pastor ang higit na nakakakilala sa mga miyembro niya. O, sabihin ni pastor, ang titigas ng mga ulo niya mga yan eh. Mga rebellious yung mga yan. Eh. So, anong dapat na itapik mo? Itapik niyo po yung nasa Colossians kasi nandoon lahat yung pagsunod sa leadership or sa Romans chapter 13. Kasi nandoon lahat yung kailangan nilang sumunod sa pamamahala ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya, know your audience. Hindi basta-bastang tira ka ng tira, no? Na hindi mo kinikilala ang iyong mga audience sa pagbibigay ng preaching. Okay? So, and, ito, pinakamaganda ito. Build connection like asking them to say important words. So, halimbawa, nagpe-preaching ka na, no? At nakikita mo na ang nagsisimula ng maboring yung iyong audience. Kasi nga, knowing your audience, no? Hindi na sila nag-amen. Now, para muli mong ibalik yung attention nila sa iyo, no? Tanungin mo sila, o mga kapatid, sabayan nyo nga ako, sabihin natin, by the grace of God. Sasabihin naman yun ng mga members. By the grace of God. O, ganun po. Pagka nagsisermon tayo, hindi tayo sermon na sermon. Pastora, paano yan? Virtual lang tayo. O, pagka sa virtual, iklian ang sermon topic. Kasi the more na mahaba, kaya minsan ano, na ini-edit ko din yung sermon ko pag napapahaba na. Ginagawa ko lang at least 30 minutes. Kasi nakakaboring na rin kapag mahaba na. Mabuti sana kung tuloy-tuloy yung momentum mo na kaya mong dalhin ang tao na makinig sa'yo, magbabaran sa'yo hanggang 1 oras. Pero kung hindi mo kaya na tuloy-tuloy na ganun, no? Na yung momentum is patuloy pa rin ang tao makikinig sa'yo wag mo nang gawin ng 1 oras. Make it short. Short but relevant. Okay? Now, paano mo pa makukuha? Eye-to-eye contact. Mag-eye-to-eye contact ka. Minsan na, ako, bumababa ako ng stage. Pagka face-to-face preaching ako, bumababa ako ng stage. Or umaalis ako dun sa pulpit. So either pupunta ako sa right side ko, or sa left side, or pupunta ako dun sa screen, kung saan ako nagpe-present ang presentation at tinuturo ko kung ano yung dinidiscuss ko. Para na sa ganon, yung tao sumunod sa iyo kung nasaan ka na at hindi sila baboring. Kasi ang tao pagka eye-to-eye contact lang the whole day, uh, isang focus lang sila sa iyo lang at nakapokus ka lang doon sa kinatatayuan mo, mabuboring. So, nasa sa iyo ang pagdadala. Bilang isang preacher, dalhin mo sila sa tama na alam mo yon yung makikinig pa rin sila doon sa mensahe mo or mensahe ni God. So, if they are already bored, use jokes. Pwede rin yan, but not candid ones. When we say candid ones, yung uh, hindi na magandang pakinggan, no? Huwag ganun. Okay, yung parang below the belt, hindi pwede yun. Okay? Number 5, illustration and stories. Use relatable examples, stories, analogies, or testimonies to bring truth to your life. So maganda rin kasi may truth yung life na testimonies natin. Kasi pangit yung nagte-testimony tayo na walang katotohanan doon. So, mas maganda nga, sabi dito using your own testimony, it is better to tell your stories than telling other life story. Yung mga nakikita mo sa social media, malay ba nila dyan, di naman nila yan napapanood minsan, no? Mas magandang ano mo na yung sarili mo. I-testimony mo yung sarili mo. And, make it short, no? Wag buong sermon mo, ang nakuha na lang nila is yung nangyari sa buhay mo. Paano naman yung mensahe ng Lord, hindi na nila na-catch, no? So, siguro mga 5 minutes na pagkukwento mo ng buhay mo is enough na. Okay? And number 6, dependence on the Holy Spirit. Ito. Bigyan ko po kayo ng tips dito. After nyo mag-pray, hayaan nyo ang Holy Spirit ang kumausap sa inyo. And during
your sermon topic, yung dinideliver mo na, sinasabi mo na yung sermon topic. Hayaan mo ang Diyos ang mangusap sa'yo kung anong dapat mong sabihin. Sometimes, yung sermon topic na nakikita nyo sa screen ng cellphone nyo or hawak-hawak nyo na salita ng Diyos na nasa libro or nasa notebook nyo, sometimes binabago ng Lord yan on the spot. No? Habang kayo ay nagpipreaching. Magiging guide nyo na lang yung topic. At ang sasabihin nyo talaga is kung ano yung message ng Lord. So magdepende kayo kung ano yung sinasabi ng Diyos. Pero wag pa rin lalayo doon sa topic. Kasi pag lumayo po kayo sa topic, eh maliligaw na rin ang membro nyo. Lagi nyo pong tatandaan yung ating one. Mag-focus pa rin kung ano yung puntos mo. 1, 2, 3 kung ano yung title at ano yung key verse at doon sa mga supporting verses. Doon mag-focus. Huwag po saan-saan napupunta ang istorya ng inyong pinag-uusapan na preaching. Okay? Kaya nga meron kayong sermon topic outline eh. When we say outline, doon nakalagay yung mga sasabihin ninyo. Ngayon, kung along the way, may sinabi pa uli si Lord na ibang message, sige sabihin nyo. No? Walang ano doon. Basta make it sure na si Lord ang nagsasalita at hindi po ang inyong sarili. Okay? Nagkakaunawaan po tayo. So, mag-depend tayo sa Holy Spirit. Mag-pray kayo before gagawin ang isang sermon. Mag-pray uli kapag magdi-deliver na ng sermon. At lastly, after na deliver nyo ang sermon, mag-pray uli para na sa ganun tanggapin ng members ang inyong mga pinagsasabi. Okay? And stay humble. Huwag yung masyado na tayong mayabang during our preaching. Hayaan natin na ang tao ang mag-exalt sa atin. No? Hayaan natin ang taong pumuri sa atin na maganda yung pagkaka-deliver, naiyak sila doon sa mensahe, etc. etc. Hayaan natin ang taong gumawa nun para sa atin. Hindi yung sasabihin natin sa pulpito, napakaganda po ng mensahe na hinahatid ko sa inyo ngayon. Eh, hindi nga sila nagagandahan eh. Nabuboring nga sila dahil sa pagkaka-deliver mo ng message eh. Oh. 'Di ba? Ang lamya-lamya mo or it's either ba lamya, ang bagal ng pagkaka-pacing mo or uutal-utal ka habang nagsasalita, 'di ba? So paano sila ma-encourage na magsabi ng ano, no? Na maganda kung ganun ang na-experience nila habang nagde-deliver ka. So stay humble, hayaan mo na ang taong mag-exalt at ang taong pumuri sa iyo. Huwag ikaw mismo habang nagtatapik ka ang magpupuri ka sa sarili. Okay? Ang tao naman, pag nakita nila maganda ang topic, bukas, ano yan eh, palad, bukas bibig na magsasabi ng topic maganda. And 7, call to response. What response do you want to encourage? Okay? So, about faith ba yan? About repentance, about forgiveness, etc. etc. And invite people to respond inwardly. Kaya nga mahalaga, sa isang sermon topic, meron talaga tayong tinatawag na life application. Kasi kapag walang life application, paano nila i-apply yung mensahe? At laging inire-relate. Ito po ang sinabi sa mga church noong unang panahon. At sa ating kasalukuyan, nangyayari din po ito, blah, 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 etc., etc. Laging ganun. Para nauunawaan ng iyong mga membro na hindi nagbabago ang salita ng Lord. Ang salita ng Lord ay Alpha and Omega, noon, ngayon, magpakailanman. No? In the past, in the present, in the future. Salita pa rin ng Diyos yun. Hindi nagbabago. Okay, so number 8, structure and flow. So a strong sermon usually has title and the key verse or the text verse or the scripture reading. Okay? And the introduction. Yan ang mga nilalaman ng structure or outline ng isang sermon. Sa susunod, pag-aaralan natin yan. The structure or outline. Okay, lagay na natin dyan. Outline of a sermon. Hindi pa to, no? Of a sermon. Okay, so yan ang topic natin next week. So, iisa-isahin natin ito. Title, text, scripture reading, introduction, body, application, conclusion. Now, next week, mag-uumpisa na po tayo ng kayo ang gagawa at ako ang magko-correct. Okay? So, iisa-isahin natin yan. Bawat isa sa inyo magdi-deliver ng mensahe niya. Yung ginawa niyang sermon topic, i-deliver niya at aaralin natin yon sa mismong training natin. Titingnan natin ano ang mali,
ano ang mga ginawang sablay? Nakasunod ba siya dito sa 8 na ito na pinag-aralan natin? Sinunod ba niya ang outline? Siyempre, gagawin ko muna to bago kayo gagawa. So, next week, titingnan natin yan. Okay? And, mahaba kasi to eh, kung letter B. Okay? So, yan lang muna yung ating pag-aralan. Sana may nakuha kayo. Ulit-ulitin nyo po ang pag-aaral neto para nang sa ganun makuha nyo talaga yung ating pinag-aralan sa araw. So, ano po ang pinag-aralan natin dito? Ingredients to effective preaching part A, the message. At sa susunod, ang pag-aaralan natin is the structure and outline of a sermon. At kukunin natin itong pangwalo na ito. No, structure and flow. Andyan yung title, andyan yung keywords, andyan ang introduction, ang body, application, and conclusion. Okay? So, magbibigay din ako ng example sa inyo and then mag-a-assignment ako next week at titignan ko kung tama ang ginawa ninyo. Titignan natin lahat. Isa-isa tayong magsasalita. Okay? So, yun lamang po and God bless us all. Let us all pray. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat sa aming na pag-usapan at dalangin ko, Panginoon, na na-equip ko ang mga taong ito. Lord, equip mo kami para sa ikaguglory ng iyong pangalan at nawa, Panginoon, ay marami pa kami matutunan at marami pa akong matrain ng mga tao na kagaya ng mga pastors ko dito on workers. Salamat, Panginoon, sa iyo ang kapurihan at ang karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, God bless us all po and shalom.